Naghain ng formal na reklamo ang Criminal Investigation and Detection Group o CIDG laban kay Cavite Representative Francisco Kiko Barzaga kaugnay ng mga insidente ng karahasan na naganap sa kasagsagan ng mga kilos protesta kontra korupsyon noong ika-21 ng Setyembre. Sa isang mensahe sa mga reporter nitong Miyerkules, kinumpirma ni CIDG Director Major General Robert Alexander Morico II ang paghahain ng kaso. Ayon kay Morico, gayunpaman, binigyan diin ni Morico na dahil sa kaganapang ito, pinipigilan nila ang pagbibigay ng mga pahayag hinggil sa nasabing criminal complaint dahil maaari ito makaapekto o makaimpluwensya sa kalalabasan ng preliminary investigation na nakabinbin sa city prosecutor. Sino nga ba si Kiko Barzaga at bakit siya kontrobersyal? Si Kiko Barzaga ay kinikilalang kinatawan ng lalawigan ng Cavite at isang aktibong personalidad sa politika. Gayunpaman, patindi ang kontrobersyang bumabalot sa kanya. Kabilang sa mga bagay na nakita ng publiko na kakaiba o weirdo at offensive ay ang mga ulat tungkol sa paggamit ng marahas na pananalita na kung saan madalas siyang mapuna sa paggamit ng mga inflammatory at mapang-abusong salita sa kanyang mga talumpati at online posts na itinuturing na marami bilang hindi nararapat sa isang pampublikong opisyal. May mga pagkakataon na gumawa siya ng mga kilos o gumamit ng props sa publiko na hindi akma sa konteksto at pagpapakita ng labis na drama sa mga opisyal na pagdinig. Ito ay nakita bilang forma ng pagsasagawa ng performance art sa politika sa halip na seryosong paglilingkod. Ang kanyang mga pahayag sa social media ay kadalasang nagdudulot ng gulo at polarization na umaabot sa puntong binabatiko siya ng mga human rights groups at iba pang sektor dahil sa paglabag sa decorum ng isang mambabatas. Samantala, sa isang social media post kaninang Miyerkules, ibinahagi ni Barzaga ang isang dokumento na tila isang sabpina mula sa Quezon City Prosecutor's Office. Ang sabpina ay umano'y para sa paglabag sa Articles 138 at 142 ng Revised Penal Code na tumutukoy sa inciting to rebellion o pag-uudyok sa paghihimagsik at inciting to sedition ayon sa pagkakasunod. Ang mga paglabag na ito ay sinasabing may kaugnayan pa sa Section 6 ng Republic Act No. 10175 o mas kilala bilang Cybercrime Prevention Act. Tumanggi sina Morico at ang CIDG na kumpirmahin ang mga tiyak na akusasyong ipinakita sa post ni Barzaga. Ayon sa dokumentong ibinahagi ng kongresista, itinakda ang kanyang pagharap sa City Prosecutor sa mga hapon ng ika-18 at ika-25 ng Nobyembre. Ayon kay Barzaga ay hindi sila mapipigilan nito. Ang tanging mangyayari ay lalo lang lalakas ang kanilang revolusyon. Noong nakaraang linggo, inihayag ng CIDG na naghain sila ng kaso laban sa 77 individual na hindi pinangalanan kaugnay ng karahasan sa naganap na mga rally noong ika-21 ng Setyembre. Ang mga kasong inihain ay para sa Articles 136, 139 at 142 na tumutukoy sa conspiracy and proposal to commit rebellion or insurrection, sedition at inciting to sedition ayon sa pagkakasunod. Nagsimulang sumiklab ang kaguluhan sa Ayala Bridge at lumipat sa Mendiola Peace Arch. Mahigit 200 individual ang inaresto ng pulisya at mayroong naiulat na isang patay sa kasagsagan ng riot.